Okay, so magandang tanghali po. Nandito po tayo ngayon sa Sumapa Christian Church at kasama ko po ngayon si Ferd, kapatid na Ferdy Magbayo para po interviewin. So, meron po tayong tatlong katanungan at kailangan nyo lang po isipin ang sagot sa kanan. Pwede bang pumatay mo? First question, kung si Pastor Ronnie o Pastor Celso ay gulay, sila ay blank dahil blank. Sila ay ampalaya. Bakit mo? Bakit ampalaya? Ang ampalaya, kung titignan mo yan, maraming may ayaw niyan kasi mapait. Itong mga pastor natin na to, nagiging mapait sila dahil ang kanilang mga itinuturo at ang kanilang mga buhay, kung ikaw ay mahina sa Panginoon, lalo-lalo na yung kanilang mga teaching, parang hindi mo magugustuhan, parang mapait. Pero kapag ito ay ginuya mo at talagang makikita mo ang sustansya, hindi pwedeng hindi ka lulusog, hindi pwedeng hindi ka sisi. Kung gulay si Pastor Ronnie, anong gulay? Siguro, kangkong. Bakit kangkong? Kasi yung kangkong, maraming pag pinagagamitan sa lahat ng uri ng sinigang. Pwede sa nilagang baboy, baka, manok, isda, sinigang na isda, mga sinigang. Pwede rin namang gawing adobo. At saka pwede rin ibabaw na lang sa kanin, tapos isawsaw sa Yung ibig sabihin, maraming pinagagamitan. At gano'n si Pastor Ronnie. Kahit saan mo ilagay, si Pastor Celso, kung ikukumpara ko sa gulay, siguro gabi. Hindi naman dahil sa Makati. Kung hindi malalim yung pagkatanim sa kanya na hindi basta-basta nabubunot. At saka marami rin pinagagamitan yung gabi. At saka yung pagtubo ng gabi, yung mga dahon niya, napakalago ng dahon. At gano'n si Kuya Celso, napakalago sa pananampalataya. Okay. Kung sila Pastor Ronnie Celso ay isang gulay, maiambing ko sila sa malunggay. Kasi ang malunggay, mayaman sa vitamin C. Sa ating iglesia, napakahalaga ng mayroong pastor kasi silang nagbibigay sigla, lakas ng ating pangangatawan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay. Pangalawang tanong, kung si Pastor Ronnie o Pastor Celso ay isa sa mga karakter sa Biblia, sila ay si blank dahil blank. Palagay ko sila ay David. Dahil wala silang takot na humarap sa mga pagbabago sa church. Sino mag-aakala kay Kuya Celso na kilalang kilala na sabihin na natin conservative, pero ang ilan sa mga tradisyon sinagasaan niya. At si Pastor Ron din naman, kabila ng kanyang mas bata kaysa kay Kuya Celso, sinagasaan din niya ilan sa mga tradisyon na ginagawa natin dati. Nakita natin na kahit sinalungat nila yon, pero nakita natin ang ibinungan nito sa bawat individual na Kristiyano dito sa Sumapa at sa kabuuan din ng church. Kung karakter naman sa Bible, siguro pwede siyang si Pablo. Kasi radikal Si Pablo talagang lahat ng klase ng tao ay hinaharap. Ang Bible character naman ko ikukumpara ko si Kuya Celso, para siya si Joshua. Si Joshua, siya at ang kanyang sambahayan naglilingkod sa Panginoon. Ganon si Kuya Celso. Siya at ang kanyang sambahayan ay lahat ay naglilingkod sa Panginoon. At yung pangalawang tanong, anong karakter mayahambing sila? Siguro mayahambing ko sila kay Noah, kasi si Noah 40 years nilang ginawa niya yung Noah's Ark. Kaya masasabi ko na ang ating pastor ay matyaga at masunurin sa Panginoon.
Kaya naman ginagay tayo ng ating pastor para sumunod din tayo at magpasako sa kalooban. Okay. Para naman po sa huling katanungan, kung sila po ay isang superhero, sila ay silang dahil ba? Spider-Man. Dahil? Dahil sabi nga niya, sabi ni Spider-Man, ang kanyang ginagawa ay kung saan siya nagbabaging, kung saan building. Yung dalawang yan ay parang tayo mga building, kung saan sila dumadapo para kumustahin tayo, kung saan sila talagang nagdi-deal sila sa atin individually. Kaya Kung sa hero naman, siguro kay Apolinario Mabini si Kuya Celso dahil si Apolinario Mabini kahit na siya lumpo at hindi nakakakilos, pinakikilos niya ang kanyang utang at maraming nagagawa. Si Kuya Celso, hindi naman siya lumpo, pero yung tahimik lang siya pero maraming nagagawa, lalong-lalo na sa gawain. Ang kilala yung mga superhero Filipino hero na lang. Siguro ikukumpara ko siya kay Ninoy. Ano nga siya? Ninoy Aquino. Kasi matapang at radical din. Ayan. Kaya si Ninoy siya. Yung pangatlong tanong, anong superhero o sila mayahambing? Siguro kay Spider-Man. Kasi si Spider-Man may kasabihan siya na great power comes great responsibility. Ang ating pastor may great power na nanggagaling sa ating Panginoon. Then yung kanilang great responsibility yung dulot ng Holy Spirit, yun naman ang ginagawa nila sa atin para i-guide nila tayo sa tamang direksyon. At sila rin ang panghuhubog sa atin para bigyan din niya o para magkaroon din tayo ng responsibilidad na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Kaya yan lang masasabi ko. Happy Pastor Day. Malaki pasasalamat para kay Pastor Celso at Pastor Ronnie dahil pareho silang nakagawa ng malaking impact sa buhay ko. Si Pastor Celso, nung bagong mananampalataya pa lang ako, isa siya sa katulong na nagpalago sa aking pananampalataya. At si Pastor Ronnie naman ngayon ay siyang kumbaga sa binubungkal na lupa, siya yung nakapagbungkal sa akin para ako'y maging masipag sa gawain ng Panginoon. Dahil doon sa mga turo niya at sa pagiging radikal niya siguro, yun. Kaya yung buhay ko ay iniukol ko na rin sa Panginoon. Maraming salamat sa ating dalawang pastor dito. Pinabati ko kayo ng Happy Pastors Day. Salamat sa inyo, Pastor Ronnie at Pastor Celso. Dahil sa inyo ay naging masunurin akong Kristiyano at na isa ako sa napagtiyagaan nyo na sumunod at magpasakop sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana patuloy kayong maglingkod sa ating iglesia. Masasabi ko lang, Happy Pastor Days, Pastor Ronnie and Pastor. Ay, salamat po. So, dito po nagtatapos ang ating interview. Ako po si Iris. Happy Pastor Day!